bringing hope the world over. Hope Channel. Mahalaga, masaya, at maligayang mga sandali ng muli nating pagtalakay ng napakahalagang paksa mula sa banal na kasulatan. Ito po ay mga paksang panghabang buhay. Kaya kayo po ay aming inaanyayahan na sa mga sandaling ito ay inyong paglaanan na ng panahon. Buksan po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan. Kumuha po kayo ng papel at lapis o fountain pen. At handa po kayong sumulat. Ang inyong pong abang lingkod na mangunguna sa pagtalakay ng patatlong paksang ito, siya rin ang paksang ang kasaysayan ng tunay na iglesia, ay si Pastor Guillermo Gusilatar, isa sa mga ordinaryong manggagawa ng Seventh-day Adventist Church. Bago po tayo lubusang tumalakay o magpalaot, tayo muna ay manalangin. Mahal na Diyos, ngayon pong oras na ito, kami may pagpapakumbabang lumalapit sa inyong banal na harapan. Buksan po niyo ang aming puso at ang aming pag-iisip. Naway sa pagkasi ng banal na Espiritu ay malaman namin ang katotohanan na gusto niyong ipaalam sa amin upang kami, Panginoon, ay maging maligaya. Patawarin kami sa aming kasalang nagawa. Pagpalain niyo kami lahat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kami po ay malugod na nagpapasalamat, mga kaibigan, sa inyong mataman at patuloy na pagsubaybay sa palatuntunang ito. Amin pong isinisigurado na ang palatuntunang ito ay walang ibang gagawin kundi ihayag ang pawang katotohanan at katotohanan. At ang ating pong palagi na at magpahanggang sa wakas na textbook ay ang banal na salita ng Diyos, ang Biblia. Kung sakasakali pong sa ating pagtalakay ay babanggit tayo ng ibang mga aklat o sisipi tayo sa mga dokumento, ayun po ay nangangahulugan lamang na yun ay pampapatibay sa mga talatang ating binabasa. Ngunit hindi po yon ang talagang otoridad na batayan ng ating pag-aral. Biblia lang po, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Bueno, ngayon pong oras na ito ay atin ang tatalakayin ang paksang patatlo, ang mga bagay na pagkakakilanlan ng tunay na iglesia sa huling kapanahunan natin na kinabubuhayan. Kaya ito po ay masilang na pag-aaral at nangangailangan ng talagang tunay na pananalangin at masino pong pakikinig. Wala po tayong patatamaan dito. Ang sabi ko nga nung una nating pag-aaral, tayo po ay mayroong daan na dinadaanan. Kung para po huwag tayong matungtungan, umiwas-iwas po tayo. Sapagkat yan po tayo dadaan. Yan pong katuwiran. Ngayon nga sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, ay ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay katulad ng tabak na may 2 talim. Kaya mahirap po eh. Dapat po eh, ang ating puso ay handa na tumanggap ng katotohanan at yan po sa katotohanan iyang ating tatanggapin. Yan po ang magpapalaya sa atin at magpapaligaya. Akin pong bubuksan ang banal na kasulatan sa timang mga pagkakakinanlan ng tunay na iglesia ni Kristo. Meron bang iglesia si Kristo talaga? Ating babasahin. Mateo Kapitulo 16, versikulo 17 at 18.
At sumagot si Jesus at kanyang sinabi, "Mapalad ka, Simon Barjona, sapagkat hindi ipinagkaloob sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ang aking Ama na nasa sa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya." Atin pong tinalakay noong nakalipas na mga araw na si Kristo ay nangako, sa talatang ito ay nangako kay Pedro. Pedro, sa ibabaw ng batong ito at ang itinuturo ay ang kanyang sariling katawan. Siya mismo, siya'y magtatayo ng kanyang iglesia o ng kanyang relihiyon, pero sa kanya rin. Sapagkat ang anumang relihiyon na hindi siya ang nagtayo at hindi sa kanya mismo na katawan itinayo, yun po ay huwad na relihiyon. Isang number 1 puntos po yan. Huwag ninyong hihiwalayan yan. Itatak ninyo sa malalim sa inyong puso at isipan na ang iglesyang itinayo ni Kristo ay sa kanya rin. At si Kristo rin ang nagtayo. Kaya nga't ang anumang sikta ng pananampalataya na hindi si Kristo ang nagtayo at hindi sa kanya, yun po ay pawang, masakit man pakinggan, ay mga huwad. Kaya atin po itong sinisigurado para sa atang pag-aaral ay tuloy ang ligaya, ang wika nga. Kaya nangako po si Kristo na itatayo. Ang tanong, totoo bang nakapagtayo? Ay marami po ang pakatibayan. Yung pong Roma 16:16 ay sinasabing, "Mangagbatian nga kayo ng banal na halik at kayo'y binabati ng lahat ng iglesia ni Kristo." Sa madalit sabi, natupad, natuloy ang pagtatayo ni Kristo ng kanyang iglesia. Ngayon, sa puntos na yan, mga minamahal kong mga kapatid, huhulihin natin. Huwag kayong aalis. Huwag kayong kukurap. Mga kaibigan, mahigpit ito. Ito ay napakahalaga. Saan si Kristo nagtayo ng relihiyon niya, ng kanyang iglesia? Kasi nagpunta siya rito, alam natin, ipinanganak siya noong taon 3. Siya ay bininyagan noong taong 27. Siya ay nabayubay sa cross taon 31. Pero bago siya ibayubay sa cross, nagtayo siya ng relihiyon. Yan natin pinag-aralan noong nakalipas. Ang una niyang mga miyembro ay yung kanyang mga disipulos. Pagkatapos, ang unang mga mananampalataya ay mga Hudyo. Binuksan din naman ang pinto ng iglesia sa mga Hintil. Hinati ang gawain. Sa mga Hudyo ay si Pedro, sa mga Hintil ay si Pablo. Ngayon, sa puntos na yun ay, saan saan lugar itinayo ni Kristo ang tunay na iglesia? Eto na, buklat mga minamahal ko mga kaibigan. Tayo ay bubuklat dito sa Mga Gawa. Mga Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8. Ating dinadahan-dahan para inyong mailagay, maisulat. Mahalaga po itong talatang ito sa ating pag-aaral. Ang tanong, saan naroroon si Kristo nang itayo ang kanyang iglesia? Sagot ng Biblia, "Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudiya, sa Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa." Alright. Tayo muna ay magmumuni-muni ng husay. Ang tanong, saan naroroon si Kristo nang itayo ang kanyang iglesia? Kasi nagpunta siya dito sa lupa eh. Hindi siya gumamit ng ibang tao. Hindi siya gumamit ng ibang tao upang magtayo ng relihiyon. Hindi siya gumamit ng mga founders. No. Ang sabi rito ay, siya'y pumunta rito sa lupa, nangako kay Pedro na itatayo ang kanyang iglesia, at naitayo nga. Ang tanong,
Saan naroroon si Kristo nang itayo ang tunay na iglesia? Sagot ng Biblia, kayo'y magiging saksi ko. Sino nagsasalita? Si Kristo. Mula saan? Mula sa Jerusalem. Bakit sa Jerusalem? Doon po itinayo ni Kristo ang kanyang iglesia sa Jerusalem. Pagkatapos na maitayo sa Jerusalem, kayo ang wikang mga membro ay magiging saksi ko. Una muna ay sa Jerusalem sapagkat narito ang iglesia. Susunod ang wika ay sa Judea, pagkatapos ay sa Samaria at makakaabot kayo hanggang sa huling hangganan ng lupa, Pilipinas. Sa madalit sabi. Alright. Medyo mahirap tanggapin. Pero wala akong magagawa. Ang katotohanan ay katotohanan. Kahit pa ang magsalita ay bata at katotohanan, katotohanan yan. Kahit pa yun ay matanda, basta't katotohanan, katotohanan yan. Ang tunay na iglesia at si Kristo mismo ang nagtayo ay galing sa Jerusalem. Nasa sa Jerusalem. Kaya nga't ang relihiyon o ang iglesyang ang nagtayo ay taong founder at hindi si Kristo, mali po yan. Pasensya na kayo. Ako'y nagtatapat ng buong katotohanan, mali po iyan. At ito po, ang lugar ay Jerusalem. Kung ang inyong relihiyon ay galing sa Canada, galing sa Amerika, kahit na yun ay superpower, at kahit na sabihin natin ay the green pastures of the world is United States of America, kahit pa yan ay Pilipinas, lalo-lalo na sa Santa Ana, ba mga kapatid ko, o di kay Taguig, o di kay Mauban, Baguio kaya, maski paano ang paliwanag ninyo, huwag na tayo magpaliwanag, lalong didilim. Ang Biblia ang batayan ng ating pag-aaral at sinasabi rito, si Kristo'y pumunta rito sa lupa. Pagkatapos itinayo ang kanyang relihiyon. Ang tanong, beripikado na si Kristo na nagtayo, ang saksi si Pedro na itayo ang kanyang mga iglesia sa iba't ibang lugar ng Asia Minor. Pagkatapos, ang tanong dito, saan si Kristo naroroon nang itayo ang kanyang iglesia? Ang sagot ng Biblia, nasa sa Jerusalem. At pagkatapos ang wikay, sapagkat nasa Jerusalem, ay tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, ang kaloob na kapangyarihan ng Espiritu, at kayo'y magiging saksi ko. Saan muna? Sa Jerusalem. Pagkatapos sa Samaria, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa kahuli-huling hangganan ng lupa. Ngayon, kung ang relihiyon ninyong kinakaniban ay galing sa huling hangganan ng lupa, papunta sa Samaria, papunta sa Judea, at papunta sa Jerusalem, mabuti nga kung sa panganganak at yun ay suhi. Kung sa panganganak, naaari naman yung suhi, baliktad. Pero sa relihiyon, hindi maaari. Hindi po maaari. Hindi po maaari na suhi ang relihiyon. Kinakailangan pa relihiyon ay tama. Kinakailangan pa relihiyon tumpak. Kinakailangan po ay nasa sa Biblia. At hindi ang sasabi, ito'y hula, ito'y hula. Walang hula. Hindi hula yung sinasabing si Kristo'y nasa lupa. Yan po ay katotohanan. Kaya una na puntos, huwag ninyong kalilimutan, ang relihiyon o ang iglesyang itinayo ni Kristo ay sa Jerusalem. Lugar na pinagtayuan ng kanyang relihiyon. Alright. Tayo po ay babasa pa ng ibang talata. Ano ang ginawa ni Kristo sa kanyang iglesia para tumibay? Efeso, Kapitulo 4, versikulo 11. At pinagkalooban niya ang iba sa iglesia na maging apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor, at mga guro. 1 Corinto Kapitulo 12, ay meron pa sinasabi rito. Anong karugtong nito? Parehong si Pablo ang gumawa ng sulat na ito, kaya ating basahin. 1 Corinto Kapitulo 12. Pagkatapos noon, Kapitulo 2, 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una yung mga apostol, ikalawa yung mga propeta, ikatlo yung mga guro, saka himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang wika. Lahat
bagay mga apostol, hindi. Lahat bagay mga propeta, hindi. Lahat bagay mga guro, hindi. Lahat bagay mga gumagawa ng himala, hindi. Sa madalit sabi, ang mga tauhan na inilagay ni Kristo sa kanyang iglesia ay may apostol, may propeta, may ebanghelista, may pastor, may guro, nagpapagaling, iba't ibang wika, gumagawa ng himala, mga pagtulong, etc. Uulitin ko, kung ang relihiyong inyong kaaniban ay panay ministro o di kay panay diakono at saka iyang diakonisa, mag-isip-isip po kayo. Mali po yun sa Biblia. Kulang. Ano pa? Kung ang relihiyon naman ninyo ay panay doktor, mahirap naman yan. Lalo ring mali. Ang kinakailangan kung ano ang sinasabi ng Biblia, huwag natin dadagdagan, huwag natin kukulangan. Yun po. Kaya makikita ninyo doon sa tunay na relihiyon, nasangkap sila. Ay bakit? Yan ang wikay inilagay ni Kristo sa ikatitibay ng katawan, sa ikasasakdal, sa gawaing paglilingkod. Kaya po, pagka ang isang relihiyon ay hindi tama, ayan ay kwarta ang pinag-uusapan. Mabuti pa ay magkadiretsuhan na tayo dyan. Papahirapan lamang tayo sa mga kolekta. Mga kapatid, hindi tayo naninira. Dati na yan. Ngayon, ano pa ang sinasabi? Ano ang tanda? Mabuti yung nagkakaintindi agad tayo eh. Ano ang tanda na makikita? Bukod pa dito sa mga tauhang itong inilagay ni Kristo sa kanyang iglesia, ano pa ang matibay na tanda? Buksan natin sa Ezekiel. Ezekiel, Kapitulo 20, versikulo 12, at saka po 20, ay ganito ang sinasabi. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Talatang 20, at iyong ipangilin ang aking mga sabat at ang magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon yung Diyos. Sus, naku, pagkakatindi. Pagkakaganda. Ano ang tanda ng bayan ng Diyos? Na sila ang pinili, na sila ang hinirang, na sila ang bansang banal, saserdote ng Diyos. Ano po sabi? Ako ang wikay nagbigay ng tanda. Makikita ninyo, makikilala ninyo sila. Ano ang tanda? Ibibigay ko sa kanila ang aking mga sabat. At ano ang wika? Inyong ipangingilin ito. Bakit? Ito'y magiging tanda sa inyo at sa akin upang inyong makilala ako ang Panginoon ninyong Diyos. Matindi itong talatang ito. Kung sa bagay, ang sasabihin naman ang iba, aba, ang sabat naman ang wika ay lumipas na. Yan ang wika ay pinalipas na ng Diyos. At nang si Kristo ang wika ay ibayubay sa cross, nang sabihin niyang consumatum est, ay natapos ng lahat, kaya ang mga sabat ay lipas na. Sabi nga ng iba pa ang 10 utos ay lumipas na rin. Kung sa bagay, dapat natin yang pagpasensyahan. Dapat nating unawain na ang lahat ng mga tao may karapatan sabihin ang kanilang gusto. Pero, ang importante, yung bang sinasabi, totoo o hindi? Dito po sa Biblia, mabuti pa pag-ukulan natin ng kaunting pansin. Dito sa Biblia, kapag babasahin ninyo, napakaraming sabat na binabanggit. Alin sa mga sabat na yon ang lumipas? Pag hindi nyo alam ang history ng lahat ng ito, sasabihin ko sa inyo, para kayong namumulot at naghahanap ng karayom sa dalampasigan na pumatak ang karayom ay naroon sa buhanginan. Imposibleng makita. Kaya po kayong mga na padalos-dalos sa pagsasabing ang sabat ay lumipas na, ang tanong doy, ilan ang alam niyong sabat?
Dito sa Biblia, basahin nyo, mahigit na 200 na kataga na Sabat dito lang sa Matandang Tipan. Alin doon sa 200 ang lumipas at alin ang hindi lumipas? Kapag sinabi nyong lumipas ng lahat, mali ang inyong pag-iisip. Kapag naman sinabi nyong may natirang 3, mali rin ang pag-iisip. Kaya dito, ang sasabihin ko ng diretsyo, yung pong orihinal na Sabat, yung ika-7 araw, na yung po ay Sabado, yung po ang tatak ng Diyos sa kanyang bayan, sa tunay na iglesia, sapagkat meron ditong patakaran ano ba ang ugali at ang buhay ng mga tagasunod ni Kristo. Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo 12. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Dublado dublado. Noong unang panahon, sumusunod lang sa utos, wala pang Kristo. Ngayon, maswerte tayo, mapalad tayo. Bakit? Yung pong mga banal, ang wika rito. Sino ang banal? Ang tunay na iglesia, ang membro ng tunay na iglesia ni Kristo. Ano sabi? Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, silang mga nagsisitupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya. May utos na sinusunod, may pananampalataya pa. Iyan ang kalidad ng mga membro ng bayan ng Diyos. Ay ito, isa sa mga utos, sabihin na natin 10 lang, isa dun sa 10 utos ay yung pangingilin ng araw ng Sabat, at yung Sabat na yun, huwag ninyong ipapalit sa Lunes. Huwag ninyong ipapalit sa Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes. O di kayo ipapalit ninyo sa Linggo. Hindi naman kayo ang creator. Hindi kayo ang lumikha. Hindi kayo ang Diyos. Siya ang gumawa noon. Bakit? Sino tayong magpapalit? Pasusundin ba natin ang Diyos sa atin o tayo ang susunod sa Diyos? Abay di siyempre, ang tunay na iglesia ni Kristo ay katulad ni Ruth. Where thou goest, I will go. Where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, in your God, my God. Ganoon ang mga tirada. Ganoon ang mga desisyon ng mga taong tagasunod ni Kristo. Susunod sa utos. At isa sa utos ay alin? Ang pangingilin ng araw ng Sabado. At ang pangingilin ng araw ng Sabado ay kakaiba. Atin din susundin yung original na Deri Kuning, from sunset to sunset. Yun ang sabi, Genesis Kapitulo 1, basahin po ninyo, ano ang pasimula ng isang araw? From sunset to sunset. Kaya ang pangingilin po ng araw ng Sabado ay from sunset to sunset. Wala po tayong kontra dyan, sapagkat yun ang sinasabi ng Biblia. At yun po ay isa sa matibay na palatandaan ng tunay na iglesia sa huling araw. Ang kanyang mga membro'y may tatak ng Diyos at ang tatak ay ang pangingilin, hindi ang pagsimba lang, hindi ang pamamahinga lang. Ano bang ginawa ng Diyos doon sa pangingilin noong ika-7 araw? Ang sabi, at siya ay nagpahinga, kanyang pinaging banal, ipinangilin, at binanal. O sa madalit sabi, kapag tayo ay mangingilin, at tayo ay sasamba, aba, edi siyempre, nagpapahinga rin tayo. Gumagawa tayo ng mga bagay na may kabanalan. Kaya napakahalaga ito mga kaibigan Tayo mga makasalanan. Paano tayo magiging banal? Ang sabi ng talata, narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Silang nagsisitupad ng banal na utos. Yun lang namang utos ng Diyos na banal Utos ng tao, depektibo. Lahat ng utos ng tao ay depektibo. Ang utos lang ng Diyos ang walang depekto. Para tayong mga taong may kasalanan ay maging banal, kaya pala'y kinakailangan natin na sumunod tayo sa utos ng Diyos na banal. Ako po'y nagkaroon kami ng karanasan nung maliit pa kami. Sabi ng aming leader, ay tayo'y pupunta sa Bagyo. Kayo ay magdala ng inyong mga jacket sapagkat maginaw. Magdala rin kayo ng extra na kumot sapagkat maginaw. At kayo mag-iingat
sapagkat yung pag-akyat sa bundok, ang wikay, parang bituka rin ng manok, talagang hahawa kayo ng mabuti. So we were all prepared. Nang dumating kami sa Balintawak, sabi ka ako ay bituka ng manok. Abi, tuwid na tuwid ang highway natin hanggang doon sa may parteng Pampanga. Tuwid. Matuwid. Kaya kami panatag lang. Wala kaming pagkilo sa pagkatuwid eh. Abay, nang kami dumating doon sa parteng Artatso, doon sa Pangasinan, doon sa pag-akyat namin ay siyempre, ang LTV ay paliko-liko, ay di kami anong aking gagawin, ay di nagpapaliko-liko rin kami sa ganito. Bakit kami nakalagay sa LTV na ang daan ay paliko-liko? Balik tayo sa utos. Kapag ang utos ay papili-pilipit at paliko-liko, abay, ang buhay ng sumusunod ay paliko-liko rin. Pero kapag ang utos ay utos ng Diyos na diretso at banal, tayo po ay magiging banal rin. Ano ba yung utos na banal ng Diyos? Ay halimbawa, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan upang gawin mong Diyos. Sabi naman ng iba, abay yan po ay amin laang parang retrato na amin po nagpapaalaala sa amin na mayroong isang dakilang lumikha. O ganda, ganda ng katuwiran. Parang gusto kong tanggapin, nagpapaalaala. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon Diyos, yan larawang yan, yan ribultong yan, huwag mong paglilingkuran, bihisan mo. Pinturahan mo, di pinaglilingkuran mo, talo ka. Rimati ka dyan. Ang sabi kasi ng Diyos, huwag mong gagawin Diyos sila. Bakit? Ang Diyos ay mapanibughuin at kung manibugho ang Diyos, makatuwiran ang panibugho, alam ang tibok ng ating mga puso. Kaya doon sa puntos na yun, ang utos ng Diyos ay banal at ang isa pa rito, ay may pananampalataya ni Jesus. Mga minamahal kong mga kaibigan, atin yang medyo diretsoy na. Ano ba ang hula ng Biblia tungkol sa pangalan ng iglesia na nabanggit sa Biblia? Mayroon bang hula ang Biblia tungkol sa pangalan? Tungkol sa pangalan? Ay atin basahin. Isayas Kapitulo 62. Dahil sa Sion ay hindi ako tatahimik, at dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga, hanggang sa ang kanyang katuwiran ay lumitaw na parang ningning, at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagdiningas. At makikita ng mga bansa ang iyong katuwiran, at ang lahat ng hari ang iyong kalwalhatian, at ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipapangalan ng bibig ng Panginoon. Ano pong hula? Ikaw na lingkod ng Diyos ay tatawagin sa ibang pangalan. Ang maganda rito ay naipangangalan ng bibig ng Panginoon. Sino po ang magpapangalan? Ang Panginoon din. Tatawagin sa ibang pangalan, at ang magbibigay ng pangalan ay ang Panginoon din. Alright. So, babanda pa tayo. Pupunta pa tayo sa ibang talata. Dito sa 65:15. Yung ba ang wika ay talagang ang mga lingkod ng Diyos? Na yung tunay na iglesia ay papalitan ng pangalan? Alright. May katuwiran eh. Narito, 15. 65:15. At iyong iiwan ang iyong pangalan na pinakasumpa sa aking mga pinili. Anong ating binasa nung una? Pinili. You were chosen by the Lord. The new generation, na sabi dito, at iyong iiwan ang iyong pangalan na pinakasumpa sa aking mga pinili, at papatayin ka ng Panginoon Diyos at kanyang tatawagin ang kanyang mga lingkod ng ibang pangalan. Very clear. Maliwanag pa sa kislap ng araw, maliwanag pa sa daylight, ang sinasabi ng talata na ang kanyang mga lingkod ay tatawagin sa bagong pangalan, at ang pangalang itatawag ay ang mismo ang Panginoon ang magpapangalan, at ang wika rito, iiwanan mo
ang iyong dating pangalan na pinakasumpa. Ano pang sabi rito? At kanyang tatawagin ang kanyang mga lingkod sa ibang pangalan. Ang tanong, ay bakit iba? Bakit iba ang ipapangalan? Bakit iba? Kung ang pag-uusapan ng iglesia, bakit iba? Mateo 24. Ating minsan pa'y basahin. Alam po ninyo, talagang ganyan ang pagbabasa, ang pag-aaral eh. Mateo 24, versikulo 4. Ano sabi sa talatang 3 muna? At samantalang sila'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay nito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Ano po ay tinatanong mga alagad? Ang ikalawang pagparito ni Kristo, at ano pa po? Yung pong pagparito ni Kristo ay siyang katapusan ng sanlibutan. Mahalaga ito. Ano? Sapagkat ang sabi ng Panginoon Diyos, ako'y pupunta sa Ama at ako'y muling babalik. Pero ang oras ay wala nakakaalam. Ni ako, ni ang mga anghel, ang Ama lamang. Nandahilan sa puntos na ito, na ang Ama lamang ang nakakaalam. Ano sabi ng mga alagad? Maano po naman na kami bigyan mo ng tanda sapagkat alam namin na ang ikalawang pagparito mo ay siya ng katapusan ng sanlibutan, wala namang may alam kung kailan. Ay para kami naman ay makapaghanda, ano ang magiging palatandaan o mga tanda ng iyong pagbabalik. Pansinin ninyo, ang unang salita ng Panginoon, kung di napakahalaga ito, talatang 4, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Bakit? Talatang 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga agsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Yung pong pangalang Kristo kasi ay pagpapangagawan. Lahat ng mga tao ay gagamitin yon na kasangkapan upang sila ay makakuha ng membro at ang sabi rito, gagamitin ng kaaway. Hindi po yung pangalang Jesus eh. Hindi yung pangalang Emmanuel. Ang pangalang Kristo ang ikakabit sa iglesia upang sila ay makakuha ng membro. Pero ano sabi ng Biblia? Kauna-unahan sagot ni Kristo, mag-ingat kayo. Bakit? Sapagkat darating ang araw na ano po, marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga agsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Abay, ngayon po, sa panahon ito, mga kaibigan, maliwanag na maliwanag. Merong katulad ko na nangangaral na siya ang sugo ng Ama. Siya ang Kristo. Ay, di maliwanag ang katuparan dito. Ang puntos dito ay ang iglesia, ang kasaysayan ng iglesia. Mga minamahal kong mga kapatid, napakaliwanag ang sinasabi ng Biblia. Napag-aralan na natin mula kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Jacob, Israel, kay Kristo. Pagkatapos, ang Kristong ito ay namatay, maraming itinad yung mga iglesia. Ngayon, yung mga tagasunod ni Kristo, tinawag na Kristiyano. Ang puntos dito, ang iglesia ay may pangalan. Napakaraming mga pangalan dito. Oo nga, tatanggapin ko. Sa kaligtasan, walang ibang pangalan sa silong ng langit na dapat ipagkaligtas, kundi ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Pero ang pagtatawagin ay pangalan ng relihiyon, delikado na ilagay, na ikabit sa relihiyon, sa iglesia. Ay bakit? Eh may hula nga eh, na ang kanyang mga lingkod sa huling araw ay tatawagin sa ibang pangalan. Bakit? Sapagkat gagamitin ng kaaway sa panlilinlang. Eh kayo rin po, sinasabi ko lang ng maliwanag na maliwanag, sapagkat ang pinag-uusapan natin dito ay mga katotohanang panghabang buhay, mga katotohanang pangkaligtasan, mga katotohanang dito po makapagpapalaya sa atin. Eh tayo na may namulat
sa pagayon-gayon na lamang na paniniwala na mga palapalagay. At tayo ay siyempre naniwala rin sa ibang mga sinasabi. Pero yun ay sinasabi nila, hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya ang aking pong pakiusap, gilid kong mga taga-subaybay. Yayamang tayo rin po lamang ay gumagasta ng panahon sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Ito'y isa sa mga mahihigpit na mga paksa na ating tinatalakay at sa darating na panahon ay tatalakayin pa. Mga kaibigan, buksan po ninyo ang inyong mga puso. Ito na ang pagkakataon upang atin saliksikin talaga ang tunay na iglesia ni Kristo, ang tunay na relihiyon. Sapagkat kung tayo po ay mapapaanib sa relihiyon o iglesyang itinayo ni Kristo, na may pangako siya, Pedro, sa ibabaw ng batong itong katawan ko, ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi mananaig ang Hades laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At ang sino mang tanggapin sa inyong iglesia ay tatanggapin naman ng Diyos sa langit. At ang sino mang ating alisin sa iglesia ay aalisin din sa langit. Napakahalaga nun mga kaibigan ko. Napakahalaga po ang masumpungan natin ang tunay na iglesia ni Kristo. Na yun naman ay sinabi natin ang mga palatandaan. At yun po naman ay maliwanag na sinasabi sa salita ng Diyos. Sa inyo rin po, kayo rin po ang magpapasya. Akin lamang pong binasa at akin kayong iginiya doon sa tamang paraan ng pag-aaral. Wala po itong pandaraya. Ito po ay nasa sa inyo, amin lang inilahad. At aming pakiusap, giliw kong taga-subaybay. Halina po at magkaroon kayo ng lakas ng loob na inyong muling basahin yung mga talatang aking sinabi na inyong sinulat, muli po ninyong reviewin. Basahin ninyo. At idalangin natin sa Panginoon Diyos na kahit manawari, pagkalooban tayo ng lakas ng loob na ating sundin, tuntunin natin ang tamang daan ng buhay. Ano po niyo mga kaibigan, marahil ay hindi kayo maniniwala, pero tayo po lahat ay katulad ng matandang Israel na tayo po ay naglalakbay patungo sa langit na bayan. Sa araw-araw po ng ating pamumuhay ay ating palaging binabanggit-banggit ang pangalan ng Diyos. Umaawit tayo ng papuri sa Kanya. Tayo naglilingkod sa ating kapwa. Lahat ng iyan ay katibayan po na gusto nating mapapunta sa langit. Sa ibang pananampalataya, ang wikay tayo gumagawa niyan sapagkat tayo ligtas na. May pagkakataon tayong ating pag-aralan yung mga ganon. Pero ngayon, ang pinag-aaralan natin, yung mga tunay na mga palatandaan ng tunay na iglesia ni Kristo, yung kanyang itinayo. Alam ko po na sa inyo rin pagkakaupo ay inyong dinidili-dili na ngayon ang mahahalagang mga pangungusap na aking binitiwan alinsunod sa paksang ito, ang pagkakakilanlan ng tunay na iglesia ni Kristo sa huling araw. Pati na pangalan ay ating binanggit. Pati na yung tatak, atin na rin pong ipinagdiinan. Ngayon, ang puntos at ang palatuntunan ito ay katulad lang po ng sinabi ng Haring Solomon nang siya'y tanungin. Yung pong si Reyna Bathsheba kasi ay isang maganda at matalino ring reyna. Pero lumapit minsan isang araw kay Haring Solomon at sinabing, Haring Solomon, ito po bang aking hawak-hawak na ibong maliit ay buhay o patay? Kung nga si Solomon naman ay napakatalino ay sinabing, mahal na reyna, nais kong ipagtapat sa iyo niyang buhay ng ibong iyan na nasa iyong kamay, ayan ay nasasalig sa iyo. Kasi pag sinabi ko na patay, papakawalan mo. Pag sinabi ko namang buhay,
pipisain mo ang liig, ay di mamamatay yon. Kaya ang buhay ng pobreng ibong yan ay nasa sa iyo. Mga kaibigan, akin na pong inilahad sa inyo ang buhay at kamatayan alinsunod sa tunay na iglesyang itinayo ni Kristo na atin pong tinuntun ang history at ngayon na nga ay huling kapanahunan. Nasa sa inyo po kung gusto nyong mabuhay. Nasa sa inyong pasya kung gusto nyong mapanib sa tunay na relihiyon. May palatandaan po na nasa sa Biblia. Sundin lang po ninyo yung mga palatandaan ngayon. Bagamat kakaunti pa ang inyong nalalaman, ay sa darating na panahon, darami po ng darami ang inyong kaalaman. Lalo po kayong titibay sa inyong pananampalataya. Ito po ay para sa inyo. Hindi po para sa akin. Ako man ay katulad ninyo na nagsasaliksik pa rin ngayon ng buong katotohanan. At ito pong nasumpungan kong katotohanan ito. Ibinabahagi namin sa inyo. At kahit manawari po naman, magkaroon ng pitak sa kaibuturan ng inyong mga puso. Sa susunod pong kabanata ng ating pag-aaral, ang pag-aaralan naman natin ay ang kautusan ng Diyos. Kaya po umaasa kong muli po kayong susubaybay at magtatangkilik sa ating pagtalakay. Pansamantala natin paghiwalay, akin po kayong pinasasalamatan ng buong puso. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos at ang Amang Banal na mahabagin. Katatapos po lang naming talakayin ang mga palatandaan ng tunay na iglesyang itinayo ni Kristo nang siya ay narito sa balat ng lupa. Amang Banal, tulungan po ninyo kami at ang lahat ng mga nagsipakinig at nanood ng palatuntunan ito na magkaroon po ng pitak sa aming mga puso, ang mga katotohanan itong makapagpapalaya sa amin at ito ang magiging kasangkapan po namin sa paghanda ng aming sarili sa malapit nyo ng pagdating. Panginoon, kayo po ay aming pupurihin. Kayo po ay aming luluwalhatiin. Kayo po ay aming sasambahin. Huwag po ninyo kaming kalilimutan. Ama, patawarin mo rin kami sa aming kasalanan na nagawa. At mula po ngayon, tanggapin mo na niyo kaming mga anak, may tatak ng aming tunay na Diyos sa aming buhay upang kung kayo ay dumating, kami naman ay kunin mo at maligtas kami lahat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong matamang pagsubaybay sa palatuntunan ito. Hayaan po ninyo at aming patuloy na idadalangin na kahit manawari di na magtatagal, tayo'y magtatagpong personal, magkakausap tayo at tayo po ay patuloy pang mag-aaral, maligayang mag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po tayo tunay na liligaya. Maraming pong salamat. God bless. Bringing hope the world over. Hope Channel. With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact,
and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. As you look in the mirror, what do you see? Is it the desperate look of having tried over and over and failed time and again? Is it the discouragement that comes from living a lie, having to cover your tracks all the time, telling lies about the number of drinks, the number of pills, the tobacco, the marijuana, where all that money has gone that you use to support your addiction, your absences from work or school? Why you're constantly sucking peppermints to clear or disguise your breath? You can only start to tackle the problem when you acknowledge that it exists. And that's what we each need to do. Acknowledge our problem, our situation, and then actively seek for help to try and break the habit. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is women's ministries. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Get the exciting in-depth Bible study you crave. It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org, click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. Circling the Globe with Hope. Hope Channel.